Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ni PAOK tiniyak na habulin nito ang natitirang higit 9,000 POGO workers sa bansa. Alamin natin ang buong detalye, may balita si Bombo Grant Hilario. Tiniyak ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang patuloy na paghabol nito sa mga natitira pang mga individual na sangkot sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations. Kinumpirma mismo ng tagapagsalita ng naturang komisyon na si spokesperson Winston Casio na mayroon pa umunong natitirang higit 9,000 POGO workers ang hindi pa rin humihinto sa kanilang gawain habang nasa loob ng bansa. Ayon sa kanya, matapos mapaulat ang hinahanap na nasa 11 POGO workers sa Pilipinas, higit 1,000 rito ay naaresto, nahuli at dinala na sa kanilang kustodiya. Ngunit aminado ang naturang tagapagsalita ng komisyon na ang iligal na operasyon na mga ito ay isinawalang bahala at isinasantabi lamang ang kautusan ng Pangulo na iban ang POGO sa bansa. Dahil dito, sinabi niya na makaseseguro ang publiko na kanilang ipagpapatuloy ang paghahanap sa natitirang mga trabahador ng iligal na gawain. Bear in mind that the Bureau of Immigration declared that there are about 11,000 remaining illegal POGO workers. So out of the 11,000, we have already apprehended 1,100. Yung 98 na deport na po ng Bureau of Immigration, we're still going to run after 9,900 POGO workers out there. Despite the ban of the President, mukhang hindi ho talaga tumalima ang napakaraming mga POGO workers and POGO bosses. They're still here. Samantala, ibinahagi naman ni spokesperson Winston Casio ng naturang komisyon na gumagastos ang pamahalaan ng higit 35 milyong piso kada 4 na buwan para lamang sa mga dayuhang POGO workers na kanilang nahuli. Aniya, inaasahan na ito'y dodoble pa sapagkat ang nakalaan lamang dito ay para sa 500 na ngayon umabot na sa lagpas 1,000 ang kasalukuyang nasa kanilang kustodiya. Kaya naman giit niya na ang mapabilis ang pagpoproseso sa deportation ng mga ito upang hindi na mas lalong magtagal pa sa bansa. Bakit ho crucial yung deportation? Again, the Philippine government spends 35 million for every 4 months for the upkeep of all of these POGO workers that we have apprehended. And that 35 million is only good for 500 POGO workers. If we are now at 1,000, that means to say we have doubled. But rest assured, tuloy-tuloy lang po kami. So medyo marami pa ho ito. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!